Kamusta mga kaibigan? Naririto na naman po tayo para sa isa na namang mapanakit na episode. So shoutout po sa ating letter sender. Dear Daddy Rurot, itago niyo na lang po ako sa pangalang Ann. 18 taong gulang at kasalukuyang nagtatrabaho sa Urdaneta, Pangasinan. Daddy Rurot, may mga tao ba talaga gagamitin ka lang para maka-move on? O mga taong ginagamit ka lang, panakip-butas? Ako po ay nagtatrabaho sa 7-Eleven na isang sikat na supermarket dito sa Urdaneta, Pangasinan. 2 taon na ang nakalipas noong una ako ditong nagtrabaho bilang cashier. Nung una ay wala masyadong pumapansin sa akin maliban kay Leon. Si Leon ay isang staff dito sa 7-Eleven at lagi niya akong tinutulungan. Hindi nagtagal, naging parang mag-best friend kami. Hoy, Leon! Balutin mo na yung mga pinamili nila. Marami pang nakapila. Huwag kang pakupad-kupad dyan. Paano kung ayaw ko? E di goodbye to work ka na. Hahaha. Uwi ka na? Oo eh. Hatid na kita. Ay, mabait siya ngayon. Hulaan ko, may kailangan ka, no? Grabe ka naman sa akin. Ako na nga itong nagmamagandang loob eh. Kailan pala babalik ng Pilipinas si Sandra? Yun na nga, baka sa susunod na buwan pa makabalik si Sandra sa Pilipinas. Alam mo ba, ang galing-galing niya talaga. Lagi siyang humahakot ng mga medalya sa iba't ibang mga sports, lalo na sa swimming. Ah, ganun ba? By the way, magde-day off nga pala ako bukas. Masama pakiramdam ko eh. Palusot ka na naman. Daddy Rurot, may halong kirot sa puso ko dahil sa tuwing nagkikita kaming dalawa ay wala na siyang ibang alam sabihin sa akin kundi si Sandra. Sandra siya ng Sandra, ako naman tong laging nasa tabihan niya tuwing kailangan niya ako. Nakararamdam tuloy ako ng kaunting pagsaselos sa puso ko. Kahit na alam ko na wala namang kami hanggang sa Sinong tao na naman ang kakatok sa pintuan sa gitna ng gabi? Masusuntok ko to eh. Yak! Leon, lasing ka ba? Kadiri ka naman, sinukaan mo pa ako. Anong trip mo? Bakit ka umiiyak? Wala na kami! Pumasok ka nga muna dito at sabihin mo sa akin ang mga nangyari. Ano ba nangyari? Tumawag na lang siya bigla sa akin. Kailangan niya daw ng pahinga. Nagsasawa na daw siya sa akin. Sinubukan kong kausapin, pero binaba niya na. Bilak niya na rin ako sa lahat ng accounts niya. My
Gusto ka bang sabihin at di mapakali na hindi mag-atingin? Sana'y huwag mo na tong palipasin at subukan utasin sa mga sinabi mong na ibang nararapat sa akin na tunay kong mamahalin. Daddy Ruro. Naawa ako ng sobra noon kay Leon dahil bigla na lang siyang ginost ni Sandra. Kaya't sobra rin ang galit ko kay Sandra dahil hindi niya inalagaan ng maayos si Leon. Siya pa ang may ganang mang-iwan, siya naman ang laging wala. Gayon pa man ay tinutulungan kong makamove on si Leon kay Sandra. At sinasabi ko sa kanya lagi, marami pang babae dyan. Yung aalagaan siya mabuti. Malay niya, nasa tabi niya lang pala. I never dream, 'cause I always thought that dream and must forget. Just a childish thing, and I could swear love is just a game that children play, and no more than a game till I'm Babe, napansin ko parang tumataba ka na ah. Paano hindi ako tataba, babe? Ipakain ka ng pakain sa akin. Parang nung nakaraang taon lang kumatok ka sa bahay ko at sinukaan mo ako. Isa pang salita mo, masasampal na kita. Daddy Ruro. Sobrang saya ko po sa mga panahon na yan. Dahil parang umaayon na sa akin ng tadhana. Masaya at maayos ang relasyon naming dalawa ni Leon at na-promote din ako bilang manager ng 7-Eleven. May mga kaibigan din akong suportado sa mga ganap ng buhay ko. Lalo na ang best friend kong si Alexa. Daddy Rurot, ang iniisip ko na lang gabi-gabi ay kung kailan kaya mag-propose si Leon sa akin. Baka medyo naging dilulo lang ako sa mga panahon na yan. Tumaan na ang 6 na buwan at ang dami nang nagbago. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pintig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula ng matanto na balang araw iibig ang puso. Aga naman ng alarm clock mo, Leon. May pupuntahan ka ba? 5 o'clock pa lang ah.
Wala, gusto lang kita ipagluto ng almusal. Next week, birthday na ni Mama. 60 years old na siya. Kaya uuwi muna ako ng Bayambang. Gusto mo ba sumama? Gusto ko sana eh. Kaso kailangan kong bantayan yung 7-Eleven. Pero huwag kang mag-alala. Bibilhan ko na lang siya ng malaking bulaklak. Sa bagay, samahan na kita bumili mamaya ng bulaklak. Napakaswerte mo naman talaga. Ang sweet-sweet nyo ni Leon. Habang ako dito, single since birth pa din. Ha ha ha. Ano ka ba? Makakahanap ka rin ng dawan mo. Yung mamahalin ka ng tunay at tatanggapin yung mataba mong katawan. Hello, I'm Leon. Who is this? Oh, hello there, my Leon. I'm Sandra, your girlfriend. I'm currently at the Philippines. Do you want to catch up? After you broke my heart, tatawag-tawag ka na lang ng ganyan-ganyan. Binigay ko sa'yo lahat ng oras ko. Tapos yun ang isusukli mo sa akin? Oh dear Leon, just chill. I'm still in love with you. In that night when I call you, I was forced by my mother. I want to confess to you about the truth. But I saw your pictures on Facebook. You're in with another girl. Sorry, I'm driving. Let's discuss this later. It all came so easy, all the loving you gave me, the feelings we shared. And I still can remember how your touch was so tender, it told me you cared. We had a once in a lifetime, but I just couldn't see it until it was gone. A second once in a lifetime, maybe too much to ask, but I swear from now on, if ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. Hello, Leon, nasan ka na? Nandito na ako kila Mama. Kakarating ko lang actually. Ang daming gustong ihanda ni Mama para bukas. Nagre-request pa nga siya ng lechon eh. Ha ha ha. Lechon? Nako, pag bumili siya niyan, baka hindi na siya umabot ng 70. Nakakalungkot naman, hindi ako sanay na mag-isa. Matawagan ko nga si Alexa. Hello, Ann? Bakit? Punta ka dito sa bahay, video okay tayo. Sige ba? Hello, universe! Hello! Oink, oink! Nagtimpla ako ng juice. Tara, inom tayo. Sige, sige, sige.
Yan, Annie girl, hindi ka nag-iingat. Hindi to totoo! Bakit ba? Nakita ko sa Facebook kasama si Sandra sa celebration ng mama niya. Magkatabi pa nga sila ni Leon. Nakita ko pa sa post ng kuya niya yung flowers na bigay ni Sandra. Ang ganda! Hala, akala ko na ibang bansa pa siya. Baka naman... Aksidenteng biglaan napunta sa Pilipinas si Sandra. Aksidente rin niyang nalaman yung address ng bahay nila? Baka ano? Buti naman, umuwi ka pa. Akala ko sasama ka na kay Sandra. Wala yun. Nakita mo yung post ni Kuya? Ni-invite lang siya ni mama ko, pero walang meaning iyon. Baka yung pag-invite ang walang meaning. Ano yung paakbay? Alam mo, pagod ako galing sa biyahe. Alam mo naman na sa'yo ako umuwi, di ba? Saka, ex ko na siya. Bakit mo pa siya pinagsesilosan? Nakita ko yung notes mo sa Messenger. Ang sabi mo doon, babalik na ba? Let me explain! Then explain! Hindi mo ba na-realize kung sino yung kadamay mo nung mga panahon na iniwan ka niya? Nakalimutan mo na ba yung taong nagpaiyak sa'yo? Nakalimutan mo na ba yung ginawa sa'yo ni Sandra? Babalikan mo siya? Bakit? Hindi pa ba ako sapat sa'yo? Alam mo, may tanong ako. Kaya ba naging tayo is ginamit mo lang ako para mag-heal yung part sa puso mo na masakit? Ano bang nagawa kong mali? Alam mo, bahala ka na nga sa buhay mo. Get out now, I gotta run from this. Here comes the shame, here comes the shame. Daddy Ruro, at sa mga panahon na yan, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Pero doon ko matitest kung mahal niya ba talaga ako. O hindi. Kasi babalik naman talaga siya kung mahal niya talaga ako. At kung hindi naman, ay bahala na si Batman. Wala akong ginawa sa mga panahon na yan, kundi uminom lang ng uminom. Hindi rin ako nag-o-open sa mga kaibigan ko sa takot na baka sugurin nila si Leon. Napapatanong na lang talaga ako sa sarili ko. Ganon ba talaga ako ka-TANGA? Hinayaan ko ang sarili kong gamitin upang mag-heal. Alam ko sa sarili ko na binigay ko naman ang best ko na mahalin siya. Sa totoo lang, siya ata yung naging boyfriend ko na minahal ko ng todo. Minsan lang ako magmahal pero lubos-lubos naman. Lumipas na ang 2 araw at wala pa rin akong naririnig ni notification man lang sa cellphone ko tungkol kay Leon. Hindi ka maniniwala sa nakita ko. Bakit? Nakita ko nakaangkas ni Leon si Sandra. Tapos yung motor na ginagamit ni Leon parang maganda at bago. Bayaan mo na sila. Ang important, napatunayan ko sa sarili ko kung anong klaseng tao ba talaga siya. Nagpabulag ako. Nagpabulag-bulagan ako. Hindi ko lubos na akalain na ganun din niya ako. Okay na rin kami. Hindi na kami nag-usap ngayon, pero unti-unti na akong nag-move on. Mahirap talaga magmahal, kaya okay lang kung single since birth ka pa. Pag talaga nakita ko ulit yung Leon na yun, puputukin ko lahat ng pimples niya. Bayaan mo na
na siya. Naging parte din naman siya ng buhay ko. Hindi nga lang permanente. Can't pin my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my head saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. I know it makes no sense, but what else can I do? And how can I move on when I'm still in love with you? Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be, thinking maybe you'll come back here to the place that beat me, and you'll see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving, I'm not moving. Policeman says Leon, anong ginagawa mo dito? Akala ko bumalik ka na kay Sandra. Wala pang isang buwan na miss mo agad ako. Napag-alaman ko, buntis si Sandra. I'm such a fool. Na-realize ko na maserte ako sa'yo. Kaya tatanungin kita, do I deserve a second chance? Buntis si Sandra? Nako, sabi ko na nga ba, unang kita ko pa lang sa babaeng yan, hindi ko na mapagkakatiwalaan. Yes. Yes, walang biro. May tatanong pa pala ako sa'yo. Ano yun? Will you marry me? Are you ready to be an M. De Vera? Yes! 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 Nanggagaling sa aming dalawa. Daddy Rurot, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko sa pagkakataon na yan. May forever nga ba talaga? Ang daming tanong sa puso ko na hindi masagot hanggang sa Kay kumapit na nang hindi makawala. Leon! Kaya namang makayanan kahit pa na nahihirapan, kahit lungkot dumaraan. Pag natuyo na ang luha, parang naipan. Condolence, Ann. Ano ba nangyari? Pagkatapos niya sa aking mag-propose, sinagot ko siya. Pinuhat niya ako at tatalon. Binaba niya ako at bigla siyang umupo. Hinawakan niya ang dibdib niya at parang hindi na siya makahinga.
Nag-decide ako na isugod siya sa doktor. Hindi na siya nagtagal sa ospital. Mga 2 oras lang siya doon. For short, inatake siya sa puso. Ka naman sa susunod na habang buhay ay di talaga inasahang magkagulo, magkagulatan, tahanan pinagpaguran. Sana napunta hindi pa Daddy Rurot, naway makatulong at maraming matuto sa istorya ko. Daddy Rurot, actually ngayon ang death anniversary ni Leon. Ilang taon na siyang lumisan sa mundo na to. May part pa rin sa puso ko na kumikirot, pero at least nasagot ko ng maayos ang tanong niya sa akin. Mga kaibigan, sana po tularan natin si Ann na naging mapagpatawan. Lagi tayong matutong intindihin ang mga sitwasyon at matuto rin tayong kumilati sa mga tao. Ayan lamang po ang istorya natin ngayong araw at sana nagustuhan nyo ang istorya ni Ann. Mag-iingat po kayong lahat at God bless you all. tiwala'y iingatan. Baka naman sa susunod na habang buhay at kahit na mawala ng oras, ang puso may napunas. Ikaw pa rin sa susunod na habang buhay. Ikaw